Mula ng opisyal nang magsimula ang campaign period ay kapansin-pansin na tila may gumagamit pa ng negative campaigning. Pero epektibo ba ang ganitong paraan ng pangangampanya? Alamin natin sa balita ni Carlo de la Peña. 2 araw na ang nakalipas mula ng opisyal nang nagsimula ang campaign period para sa mga tumatakbo sa national at local positions ngayong halalan. Pero kapansin-pansin na may iilan ng mga individual na naninira sa mga kalaban nitong kandidato o hindi kapartido. Isa na nga rito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na ginanap sa Ilocos Norte kamakailan, nagpasaring ito na parang namimili lang daw ng suka ang ibang mga kandidato. Pero epektibo pa ba ang ganitong uri ng pangangampanya? Alam niyo mga kabansa, ang negative campaign ay wala na hong lugar sa ating politika. Lalo-lalo na sa national front, no? Alam niyo ang mga ginagamit nilang kabulukang kapangyarihan ay nakatuon lamang doon sa mga abot ng local dynasties. Pero ang tinatakbuhan po ni Pastor Kibuloy ay national. Wala hong national organization si Bongbong Marcos. Wala hong national organization si Lisa Araneta Marcos. Wala hong national organization si Martin Romualdez. Para kay Adolfo Paglinawan, isang political analyst at dating press attaché ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. sa Amerika, kapag ang isang tao ay may mga sinasabing negatibo laban sa mga katunggali nito para lang i-endorso ang kanyang mga kapartido, ay kabaliktaran daw ang nagiging epekto nito sa publiko. The more they do this, the more they will lose this election. Kaugnay naman sa ginagawang negative campaigning laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy, spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC, ito ang tugon ni Paglinawan. These are no longer issues because these are precisely wala na sa political realm, nasa judicial realm na. Hindi man dapat na mapunta doon, ay napunta doon. So wala nang pakialam dyan ang Pangulo. Wala nang pakialam ang politika dyan. It's a judicial matter. Payo naman ni Paglinawan kay Pangulong Marcos Jr. At para magsalita ang isang Pangulo laban sa isang tao, it would only mean a positive recommendation and campaign for the person involved. Pagdating sa ekonomiya at kabuhayan, ay nagpaalala si Paglinawan sa taong bayan na kailangang pag-isipang mabuti ang mga iboboto ngayong Mayo, lalo na sa mga tumatakbo sa Senado dahil kung hindi ay... Pag nagkamali kayo ng boto, para nyo na rin hinusgahan ang inyong sariling kabuhayan.